If we love one another, God remains in us, and His love is brought to perfection in us. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The Pharisees approached Jesus and asked, "Is it lawful for a husband to divorce his wife?" They were testing him. He said to them in reply, "What did Moses command you?" They replied, "Moses permitted a husband to write a bill of divorce and dismiss her." But Jesus told them, "Because of the hardness of your hearts, He wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, no human being must separate." In the house of the disciples again questioned Jesus about this. He said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati ang mga katabi natin, good morning. Isang malamig na umaga sa ating lahat, no? Maulan at malamig na umaga on the 27th Sunday in Ordinary Time. At tayo po ay nasa pangalawang linggo na. Diba? Nakakadalawa na ho kaagad. Second week na ho ng October, the month of the Holy Rosary. And last Friday, sa pamumuno ng ating BEC ho, we started the month of the Rosary para sa iba't ibang mga communities din ho, sa ibang barangay. Sana ho, kung sa lugar ninyo may pagdarasal ng Rosaryo, please join. No? This month, let us all deepen our devotion to the Holy Rosary. Because remember that the Holy Rosary is a gift of Mary to us. And when she gave us the Rosary, wala siyang ibang ibinibigay, wala siyang ibang itinuturo, kundi ang buhay ni Kristo. That every time we pray the mystery of the Rosary, we become closer and closer to Jesus. Yun ang biyaya ng Rosaryo. Pag nagdadasal tayo ng Rosaryo, mas lalo tayong napapalapit kay Kristo. And speaking of Rosaryo, alam nyo ho, isa sa mga matagal ko na hong binabalak na matutunan, ang gumawa ng Rosaryo. Meron ho ba dito marunong gumawa ng Rosaryo? Minsan habang tumatanda ka na, ito nakakapagtaka. Pag tumatanda, di ba, lumalabo ang paningin, pero sila gumagawa ng Rosaryo. Ang hirap puno kasi malilit ang butas. Hanggang ngayon, hindi ho ako marunong. Nakakasira ho ako, nakakapatid, pero hindi ako marunong gumawa. At kung may isamang bagay na tinuturo, pinapaalala ang hugis ng Rosaryo, yan ay ang pagiging walang hanggan. The infinity of the goodness, the power of the life of Jesus. Kaya bilog, walang hanggan. Kaya habang tayo ay nagro-rosaryo, ipinapaalala sa atin, no, umiikot yung ating mga daliri, walang hanggan ang kabutihan,
ang kapangyarihan ng buhay ni Kristo. Magbago man ang mga bagay, magbago man ang mga tao sa mundo, ang Diyos mananatiling tapat sa iyo. Mananatiling totoo sa iyo. Ito magandang tanong. Medyo intriguing ito. Kung tatanungin ko kayo ngayon, ano sa tingin mo sa mga kakilala, sa mga kasama mo ngayon, ano, sino ang mas marami? Ang mga matapat o ang mga sinungaling? Kung titignan mo ang mga taong nakapaligid sa iyo ngayon, sa bahay, sa trabaho, sa komunidad, sa simbahan, ano kaya ang mas marami? Matapat o sinungaling? Kung babalikan po natin, kung iintindihin nating mabuti, ang unang pagbasa natin from the book of Genesis, nilikha ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang mga taong makakasama natin para mapabuti ang buhay natin. Hindi para mapahamak, hindi para masira, hindi para mawasak ang buhay natin. Nang makita ni Kristo ang nilikha niyang tao, sabi niya, hindi siya pwedeng mag-isa. Kaya siya ay gumawa ng makakasama ng tao upang mas mapabuti ang kanyang buhay. And that is the original design and plan. Na ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos para mapabuti ang buhay ng iba at hindi para mapahamak sila at hindi para wasakin ang buhay nila. Hindi lang sa hindi natin kaya. Hindi lang sa kaya kami kasama kasi hindi mo kaya, hindi lang yon. Dahil ayaw ng Diyos na mag-isa ka lang. Hindi lang sa hindi mo kaya, pero gusto ng Diyos kilalanin, pahalagahan mo ang mga taong ibinigay at ibibigay pa niya para tulungan ka, para turuan ka. Pero mga kapatid, kung paano dumaan sa proseso ang pagdating ng mga tamang tao na makakasama niya, no? Kung binalikan natin yung first reading, may proseso, pinatulog muna at kumuha ng bahagi ng kanyang katawan at saka lumikha. Ganon din hanggang ngayon. Kung paano may proseso ang pagdating ng tamang tao sa buhay mo, hanggang ngayon ganon din. Kaya wag mong pipilitin. Wag mong pipiliin na sumama ka, makilala ka na isa sa mga taong mali lang ang tinuturo sa iyo. Masama ang ibinibigay sa iyo. Wag mong isiksik ang sarili mo. Wag mong piliting sumama lang sa taong masama, mali ang ibinibigay sa iyo. God will give you the right one. Ibibigay ng Diyos. Pag wala pa, baka nasa proseso pa. Baka hinahanda pa ng Diyos. At bilang mga Kristiyano, mga kapatid, bilang mga Kristiyano naman na sumusunod at naniniwala kay Kristo, sana, ang ganda ng second reading natin, sana kung paano ni Kristo hinayaang ibigay siya ng kanyang Ama sa mundo para iligtas ang tao, sana ganun din tayo. Araw-araw, ipagpasa Diyos mo ang buhay mo. Hayaan mong gawin kang mabuting kasama ng Diyos. Baka ikaw yung pinoproseso ng Diyos na makakasama ng isang taong nangangailangan sa iyo. Kaya sana araw-araw, ipagpasa Diyos mo ang buhay mo. Hayaan mong gawin ka ng Diyos na taong kasama ng mga taong matagal nang nangangailangan ng tulong. Kung marami nang nagpapahamak, nananakit, sumisira sa buhay ng isang tao, huwag ka nang dumagdag pa. Sumaklolo ka na.
Kahapon ho, alam ninyo, ako po ay nagmisa, nagkasal sa Katedral ng Lipa. Nag-golden anniversary yung mag-asawa. 50 years. Yung babae ho ay nagsisimba sa akin dati sa Quiapo, nagtitinda dyan sa Divisoria at Baclaran. Alam niyo, last year pa niya ako pinakiusapan at buwan-buwan, lagi niyang pinapaalala, Father ha, sa October ha. Opo, kahapon ho, dumating na yung araw na yon. 50 years sila. Meron ho ba dito na 50 years ng mag-asawa, kasal? Baka wala ho dito. Sila 50 years sa Lipa. Kaya lang alam niyo po, medyo napahiya ako kahapon. Dahil hiningi ko yung pangalan ng mga ikakasal. Tapos ako naman nagsimula ng misa. Nung ako po'y binanggit ko yung pangalan nila, kitang-kita ko yung mukha ng mga anak, sumimangot. Sabi ko, mukhang may mali dito. And true enough, mali nga yung pangalan ng tatay na binabanggit ko. Buti na lang nabawi ko kagad. At kapag may kasal, alam niyo po yung ating gospel ngayon, kalimitan ito ang nagiging ebanghelyo sa kasal. At muli nating narinig, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag sirain ng tao. At tandaan natin, pag sinabing pinagsama, hindi lang ito tungkol sa mag-asawa. Huwag mong sirain ang relasyon ng magkakapatid. Huwag mong sirain ang magandang relasyon ng magnanay, ng magtatay. Huwag mong sirain ang mabuting relasyon ng magkakaibigan. Huwag mong sirain ang magandang pagsasama ng grupo na ito, ng simbahang ito, ng pamayanan na ito. Sino man ang maging dahilan ay mananagot sa Diyos. Sa pasimula pa, sabi ng ating ebanghelyo, ang tanging ginawa, hangad at gawain ng Diyos ay lumikha, ay bumuo. Pero dahil sa pagsuway ng tao, dahil daw sa katigasan ng ulo at puso ng tao, nagsimula ang pagkawasak. Nagkaroon ng pagkakasira. At ito po ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Nakakalungkot, ipagdasal natin. Ilang pamilya na, ilang pagsasama, ilang trabaho, programa, buhay ang sinira ng kasamaan. Katulad ng inggit, selos, insecurity, kayabangan, kataksilan. Minsan pa naalala ninyo, sinabi ni Kristo, mabuti pa sa mga taong pinagmumulan ng kasamaan ang hindi na sila isinilang. Judas ang tawag sa kanya. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, una, ipagdasal natin ang ating pagsasama. Bilang pamilya, bilang magkakaibigan, bilang magkakalingkod. Ingatan nawa ng Diyos, ipagtanggol nawa ng Diyos, iligtas nawa ng Diyos ang ating mabuting pagsasama. Mga kapatid, bawasan na natin ang panguhudas sa mundo. Baguhin natin kahit paunti-unti, kahit dahan-dahan, ang pagiging masamang impluensya, ang pagiging maling nagtuturo sa iba. Mabuhay tayo sa tunay na kahulugan ng pagkatao natin, bilang mga taong hindi lang naghahanap ng mabuting makakasama, kundi bilang taong nagsisikap maging mabuting kasama. Sa tulong ng Diyos, kasama ang Diyos, ingatan, iligtas natin ang bawat binuo at nilikha ng Diyos sa mundo. Amen.